SGS nyo kung ano-ano na naman pinagsasabi. Senator Rapi Tulfo nyo kung ano-ano na naman pinagsasabi nito. Diyos ko, my goodness. Ay, TESDA naman ang binanatan ngayon. Nananahimik yung TESDA eh. Anyway, mga kutsero, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magbibigay-bugay sa mga kaibigan natin, sir. Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa pamamagitan po ni Sendwave. Gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, ay gawa po kayo ng account. Tapos, mag-register kayo ng inyong account and then pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave. Ay, nawali. Ayan, for all of your remittance needs. Ano ba yun? Ako, napipindot ko. And ito na nga. Oh, mayroon na. Ito naman si SGS. Bakit po SGS ang tawag ko kay Senator Rapi Tulfo? Senator, kasi ano yun, it is short for Senator Grandstanding. Senator Grandstanding, mga kutsero. Ano po yung grandstanding? Sa Tagalog, pabida. Bida-bida. Jollibee. Yan po, mga kutsero. Ibig sabihin ng SGS. Grandstanding. Okay, ano naman pong ginawa niya ni Senator Rapi Tulfo? O, sige, puntahan natin ngayon ang ginawa niya. Ito ho, balita. Parang kinukonsinti pa. Rapi Tulfo slams TESDA over low pay of graduates. Bakit TESDA? Anong ginawa ng TESDA sa'yo? Diyos ko, my goodness. Ay. Ay, nako. Basahin natin to. Senator Rapi Tulfo has slammed officials of TESDA for allegedly turning a blind eye to employers who pay their graduates way below the minimum wage. Ano daw? Inaway daw, pinagalitan daw ni Senator Rapi Tulfo ang TESDA dahil sa mga employer na hindi nagbabayad ng tamang sahod. Mga kutsero, tama naman na ang mga employer ay dapat magbayad ng tamang sahod. Walang problema doon. Tama yun. Walang problema doon. Pero TESDA talaga? Woo! Ay, goodness. Ano kasi nangyari? Ito kasi nangyari, guys. During the Senate Finance Committee's deliberation on TESDA's proposed 15.2 billion budget for 2024, Senate Majority Leader Joel Villanueva revealed that some graduates of TechVoc courses only receive 9.6 to 11.6 monthly. Ang baba nga naman talaga niya. May nabubuhay pa ba sa 9.6 ngayon? May napaaba-aba naman talaga nito. Hindi ko talaga tama to. Bawal ho ito. Ang pangit nito. My goodness, 12,000. 9.6 to 11,640. My goodness, ang baba nito. Naisip ko, just nakakayaman sabihin, pero 11.6, kuryente ko lang sa isang buwan yan eh. Mali, alam mo, may mali talaga dito, mga kutsero. Promise, may mali talaga dito. Dapat hindi ganito ang sinasahod ng ating mga kababayan. Masyado mababa to. Masyado mababa. 9.6 to 11.6. Hindi tama to. Dito ako ngayon natawa sa reaction ni Tulfo. Sabi niya, Villanueva's revelation irked Tulfo, saying TESDA should push for better pay for its graduates. Diyos ko. Should pay. Si TESDA?
Si TESDA ang magtutulak nito. Senator Tulfo naman, maraming bumoto sa'yo. Napakaraming bumoto sa'yo. Huwag mo naman sayangin yung boto nila. Ay, naka. Ito sabi ni Tulfo. Hindi dapat sila tumatanggap ng below minimum. Tama naman. Lalo pa ako nakapag-aral sa TESDA at suportado at binadgetan ng gobyerno for months and years. Okay? Tapos below minimum wage lang siya? Heck no, dapat maghurumentado kayo sa galit. Okay. The fact na monitored nyo na may tumatanggap ng minimum pay, parang kinukonsinte nyo pa. Ha? The fact na monitored nyo na may tumatanggap ng minimum pay, parang kinukonsinte nyo pa. Ay, nako. Alam nyo po mga kutsero, kaya po minomonitor yan ng TESDA kasi kailangan ho silang magkaroon ng kanilang sariling data o mga datum, sabihin pag isa-isa, mga datum, singular. Kailangan nila sariling datum. Kailangan nila sariling impormasyon para makapag-benchmark sila. Malaman nila kung magkano na ang sinasahod ngayon ng mga welder. Magkano na sinasahod ngayon ng mga, ano ba bang mga nasa TESDA? Caregiver. Magkano na sinasahod ng mga mekaniko, etc. Mga kutsero, it's for monitoring purposes lang. It's not for action. It's not an actionable item within the mandate of TESDA. Hindi ho ito pasok sa mandato ng TESDA, mga kutsero. Tama ako si Director General Mangudadatu dito. TESDA Director General Suharto Mangudadatu passed the buck of monitoring employers' compliance with the directive to pay minimum wage to DOLE. He, however, admitted that employers consider TESDA graduates as second-class citizens compared to college graduates. Tama rin naman kasi yun. Yun ang problema kasi dyan. Oh, wait. Meron pa ba ito? Wala na. Okay. They are workforce ready. Competitive na sila. Kaya we are pushing for the minimum wage and above. Tulfo said there should be no wage difference between TESDA graduates and college graduates in the workforce. Uy, Tulfo. Senator Tulfo. Bigyan mo naman ng premium ang college graduates. Alam niyo po mga kutsero, just for clarity, para malinawan lang po tayong lahat. Ang TESDA po, pinakamahaba po diyan ay 2 taon. 2 taon po. 2 years. Merong 6 months yan, may 3 months, merong 1 year, may 2 years. Depende po sa gusto mong tapusin. Tapos depende yan sa certificate, NC1, NC2, yan. So, may mga ganun-ganung klase pang ano. Ibig pong sabihin na workforce ready, ibig sabihin, makakapagtrabaho na sila. Bakit? Kasi meron na sila ng basic skills. Kung kailangan mo ng welder, tapos meron kang nakitang graduate ng TESDA na NC2, o di kunin mo na welder. Kung meron kang talyer, kailangan mo ng mekaniko, tapos may nakita ka na TESDA graduate na na NC2, o why not? Kunin mo. But we have to admit, mga kutsero, kailangan po natin tanggapin na ang TESDA po talaga, pag TESDA graduate ka, it is not a diploma course. Hindi po talaga diploma yan. So para sabihin po ni Tulfo na dapat magkaroon ng hindi dapat magkaiba ang sahod ng TESDA graduate sa college graduate, parang imposible naman po yata yan.
Parang nagbibida-bida lang na naman kayo para sa masa. Kasi po mga kotsero, paano kung kailangan mo ng higher level thinking? Kailangan mo ng accountant. May CPA pa yun. Kailangan pareho sila ng sahod ng TESDA? Siyempre hindi, Senator Tulfo. Halimbawa, mayroong mekaniko pumasok sa loob ng RTIA, sinabi ho sa inyo, Senator Tulfo. Senator Tulfo, ako na bahala dyan. Ako na maghahawak nitong RTIA. Papayag kayo? Pag sinabi niya na, anong karapatan mo para, pag sinabi niyo, Senator Tulfo, anong karapatan mo na palitan ako dito? Mas magaling ka ba sa akin pagdating sa pagraradyo? Oo, TESDA graduate ako eh. Hindi ubra tong sinabi nyo. At saka, Senator Tulfo, bakit TESDA ang kailangan magalit? Ba't kayo nanggigigil sa TESDA? Ano bang mandato ng TESDA? Okay. Para lang alam nyo po, Senator Tulfo, just in case. Baka lang po kasi hindi nyo alam. Ito po ang TESDA. Ano po ang mandato ng TESDA? Ipapakita ko po sa inyo. Ano ho ang mandato ng TESDA? Ayan, TESDA is mandated to. O yan po ang mandato ng TESDA ha, mga kotsero. Integrate, coordinate, and monitor skills development and programs. Restructure efforts to promote and develop mid-level manpower. Middle level nga lang yun. Manpower. Approve skills, standards, and tests. Develop an accreditation system for institutions involved in middle-level manpower development. Fund programs and projects for technical education and skills development and assist trainers training programs. Nasaan po dyan yung ipaglaban ng karapatan ng mga manggagawa? Wala po. Salary po, ang sahod ay isang karapatan ng mga manggagawa na makikita natin sa Constitution at sa Labor Code. Sino ho ang nag-iimplementa na ahensya ng gobyerno ng ating ng gobyerno natin ng Labor Code? Di DOLE. Department of Labor and Employment, Senator Tulfo. Ano ang mandato? Promote gainful employment opportunities and human resource development. Protect and promote workers' rights and welfare. So kung manggigigil po kayo sa sahod ng mga empleyado ng TESDA graduate, ito po ang pagalitan nyo, DOLE. Ang problema po kasi sa inyo, Senator Tulfo, mas gusto nyo po kasi nagpapabida kaysa yung gumagawa talaga yung totoong trabaho ng isang senador. Senator Tulfo naman, huwag nyo naman sayangin ang boto sa inyo ng mga bumoto sa inyo. Huwag nyo naman sayangin ang boto ng mga bumoto sa inyo, Senator Tulfo. Kasi naman, ba't naman ganito? Ano yung the fact? The fact na monitored nyo na may tumatanggap ng minimum pay, parang kinukonsinti nyo pa. Paano pag minomonitor din nila yung sahod ng mga nurses? Pag, let's say si DOH, minomonitor niya yung sahod ng mga nurses, dapat din ba siyang magalit kapag merong mga underpaid na nurses? Hindi, si DOLE. Labor kasi yan. Weird. Ang weird. Hanggang recommendation lang ang pwedeng gawin ni TESDA. Yun lang ang pwede niyang gawin. At the very least, yun lang ang pwede niyang gawin. But even then, mga kotsero, even then, dapat ba talagang ipantay ang sahod ng mga TESDA sa college graduates? I don't think so. Kasi kung ganun, di lahat mag-TESDA na lang. Tapos, para maaga nakakapagtrabaho, di ba? Maagang kumikita, mas maaga nakakatulong sa bahay. Kung gano'n ang sistema.
This is not about discrimination, mga kotsero. This is about job fit. Job fit, mga kotsero. Paano pag kailangan ng bachelor's degree? Yung trabaho. Paano pag specific? Yung trabaho. Paano kapag kailangan mo ng credentials doon sa trabaho? Ako agree ako na dapat ang sahod commensurate sa trabaho. Kung ang trabaho mo delikado, dapat mas malaki sahod mo. Kung ang trabaho mo labor intensive tulad ng construction, tulad ng pagmemekaniko, etc., dapat mas malaki sahod niyan. Agree ako doon. Dapat let's do something about the labor pay. Yung mid-level nga, yung gitna. Pero para sabihin na hindi, dapat pareho lang ng sahod sa let's call center, di ba? Meron pa ibang skills si TESDA graduate na nakapasok siya sa trabaho na or nagka-qualify siya sa trabaho na may mas malaking mga sahod, o di why not? Pero kung hindi naman, wag natin ipilit. Kasi paano naman yung mga nag-aral ng 4 na taon, yung iba 6 na taon pa kasi nagma-masters, yung iba 10 taon kasi nag-law or nag-doktor. Diba? Bigyan naman natin ng konting premium yung ating mga graduates. At wag mo natin ito kasi problema kay Rapi Tulfo eh. Puro pabida kasi alam nito. Galing-galingan natin dyan, Senator Tulfo, kasi wala. Kung anong dyan, wala. Hanggang dyan ka na lang talaga. Puro bida-bida lang talaga. SGS, Senator Grandstanding. Anyway. Stop it. Get some help. Stop it, Rafi Tulfo. Get some help. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. We'll see all of you in our next Coach Riot Live. Bye everyone. See you next time. Bye.